Ang kaluluwa ng aliping si Okiko. Kastilyo ng Himeji, hapon. Kayo ang mga bagong katulong na pinili upang maglingkod sa kastilyo ng Himeji, ang pinakamalaking kastilyo sa probinsya ng Hyogo. Hindi kahit sino ay maaaring magtrabaho rito. Kaya naman, pagsilbihan niyo ng mabuti ang inyong Panginoon. Opo, Ginoong Shogu. Ang kastilyo ng Himeji ay may 5 sariling alituntunin. Una, maging masipag, huwag iwasan ang trabaho. Pangalawa, ang Panginoon ay laging tama sa lahat ng bagay. Huwag sumagot. Ikatlo, maging lubos na tapat. Huwag maging madaldal. Huwag makialam sa personal na buhay ng amo. Ika-4, bawal pumunta sa balon sa likod ng kastilyo. At ika-5, dahil maraming kayamanan sa kastilyong ito, kaya kung sino man ang magnakaw ng kahit anong bagay sa loob ng kastilyo, mamamatay. Ang parusa sa pagnanakaw ay masyadong mabigat, nakakatakot pakinggan. Hoy! Hindi ba't sinabi ko nang huwag magsismisan tungkol sa kahit ano? Gusto ninyong maparusahan? Napakaganda, napakagaling, napakadetalyado. Okiko, hugasan mo ang mga platong ito. CJ, bilisan mo na at baka mapagalitan tayo. Binibining Okiko, ikaw ba ang namamahala sa 1-0 platong ito? Oh, 10 po ba? Tagapamahala. May problema po ba? Ayan, sinabi ko sa iyo na 1-0. Saka mo lang nalaman ang bilang. Hindi mo ba binilang? Bago yon kaya ka nagulat, tama? Ginoo, katatanggap ko lang po ng trabahong ito. Opo, tandaan ko na po. Okiko, hindi pa sumisikat ang araw. Bakit gising ka na? Hindi pa naman oras para gumising tayo, di ba? Kailangan kong gumising para punasan ang 1-0 plato. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoy Shogu, sino ang nagbibilang at nag-iingat ng mga plato araw-araw? Mas magaling siya kaysa sa dating katulong. Mahal na Panginoon, si Okiko po ang gumagawa. Bago lang po siya, kaya sinabihan ko siyang magtrabaho ng may buong responsibilidad. Nasiyahan po ba kayo? Mahusay siya. Idagdag mo sa gawain niya ang paghuhugas ng aking mga paa at paghahanda ng tsaa para sa akin araw-araw. Opo, mahal na Panginoon. Bakit? Bakit ka nag-aalangan, Shogu? May gusto ka bang sabihin sa akin? Mahal na Panginoon, maganda si Okiko. Kung gusto niyo po siya. Panginoon ng Kastilyo, narito ang mga sariwang usbong ng tsaa na kagagaling lamang mula Osaka at ang mga bulaklak ng jasmine mula sa rehiyon ng Beppu. Mangyaring tikman ito, Panginoon ng Kastilyo. Ang isang magandang tao ay nagpapasarap sa tsaa. Masyado po kayong mapuri, Panginoon. Ang ganda mo rin, parang bulaklak ng sampag-ita. Hayaan niyo po akong hugasan ang inyong mga paa, Panginoon. Gusto mo bang hugasan ko ang iyong mga paa? Naku, hindi po ako mangangahas, Ginoo. Mula nang makita kita, nabighani na ako sa iyong kagandahan. Maging akin ka. Sabi niyo po, totoo po ba ang sinasabi niyo? Siyempre, hindi ako magsisinungaling sa isang magandang babae na tulad mo. Sa totoo lang po, matagal na rin po kitang gusto. Ngunit bilang isang alipin, hindi po ako nangangarap ng mataas.
Nagustuhan na kita mula pa noong una kitang makita. Manatili ka sa tabi ko magpakailanman. Mahal na Panginoon, wala na po akong ibang kaligayahan na hihigit pa rito. Ang swerte naman ni Okiko. Gumanda na ang buhay niya. Sa bandang huli, magiging asawa siya ng Panginoon ng Kastilyo. Asa ka pa. Si Lord Katashi ay may mataas na katayuan. Bakit naman siya mag-aasawa ng isang alipin? Nakalimutan niyo na ba ang mga patakaran ng Kastilyo ng Himeji? Huwag makialam sa mga personal na gawain ng amo. Kapag narinig yan ni Shogun, tiyak na mapapahamak kayo. Nakakapagod magtrabaho. Hanggang gabi, at nasaan na kaya si Miyaki mula pa kaninang hapon? Bigla na lang nawala, gusto ko pa namang humingi ng tulong sa kanya. Miyaki, si Okiko ay kasintahan na ni Katashi. Sinabihan kitang kumuha ng impormasyon tungkol sa lihim na silid ng ginto sa kanyang kwarto. Hindi ko po kayang gawin iyan. Magiging taksil akong kaibigan. Shogu, maaari po ba kayong magbigay ng ibang gawain sa akin? Ito po ay hindi ko kayang gawin. Hayop ka. Tandaan mo na ang perang ibinigay ko sa iyo para sa gamot ng iyong ina. Hindi mo pa nababayaran. Huwag kang magkunwari. Tagapamahala, Shogu. Ipinasok niyo po ako dito para ang buwan ng sahod ay ibibigay ko sa inyo lahat. Pakiusap po, huwag niyo akong piliting gumawa ng ganoong masamang bagay. Napakawalang hiya ng larong ito. Kung hindi mo mapipilit si Okiko na kunin ang impormasyon at paraan para makapasok sa lihim na silid ni Katashi, ipagkakalat ko sa buong mundo na ipinagbili mo ang iyong katawan sa akin para sa pera. At doon magtatapos ang buhay mo. Shogu, talaga bang papatayin mo ang Panginoon? Kailangan ko siyang patayin. Sino yan? Tumigil ka. Kaya pala, may masama siyang balak. Kailangan kong sabihin agad kay Katashi. Miyaki, alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa iyong ina at kung paano ka itinulak sa bingit ng masamang Shogu. Ang tao sa bodega noong isang araw. Ikaw ba iyon? Si Shogu ay naghahanap sa lahat ng dako. Kung malaman niyang ikaw iyon, tiyak na mamamatay ka. Miyaki, naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako sa iyo. Pero, nag-aalala rin ako para sa iyong kaligtasan. Kaya ikaw, sabihin mo sa kanya, ang lihim na silid ay nasa likod ng bookshelf ni Katashi. Ngunit ang paggawa niyan ay papatay kay Katashi kapag nakapasok na siya sa lihim na silid. Makokontrol niya ang lahat ng sekreto ng Kastilyo na matagal nang itinatago ng Panginoon. Sundin mo lang ang plano ko. Sabihin mo sa kanya, ilahin lang ang ika-7 libro mula sa kaliwa. Sa itaas na istante, bubukas ang lihim na silid. Bukas, mangangaso si Katashi sa bundok. Ang kayamanan ko. Kapag nakuha ko na ang ginto at ang mahalagang espada sa kastilyong ito, ako na ang magiging walang talong Panginoon ng Himeji Castle. Hulihin si Shogu para sa akin. Ano? Miyaki, niloko mo ako. Panginoon, hindi ka pala umakyat sa bundok at nakahanda ka na pala. Napakatalino. Shogu, hindi ka takataka na ikaw ang aking katiwala. Dapin siya ngayon din. Nakataka si Shogu. Hindi ako makapaniwalang. Alam niya ang isang lihim na lagusan.
Katashi. Okiko, salamat sa pagdo sa akin. Tinulungan mo akong magdulot ng kalituhan. Kay Shogun na yon. Kung hindi ko narinig ang balak ni Shogo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Kung may mangyari sa Panginoon, hindi ko kakayaning mabuhay. At si Miyaki, kailangan ko siyang parusahan. Siya ang kasabwat ni Shogo. Umalis ka na dito. Hindi kinukupop ng Panginoon ang isang taksil na tulad mo. Panginoon, patawarin niyo po ako. Hindi ko na po ulitin. Umuwi ka na sa inyo. Kung hindi, mawawala ang buhay mo. Okiko, lahat ng ito, lahat, dahil sa iyo. Bakit pinatalsik ng Panginoon si Miyaki? Mayroon siyang matandang ina na may malubhang sakit. Kailangan niya ng pera para maalagaan ito. Okiko, ikaw ang aking personal na katulong. Ayokong makisalamuha sa mga taong tulad niya. At isa pa, sa harap ng iba, ayokong tinatawag mo ako sa aking pangalan ng basta-basta. Panginoon, itinuturing niyo pa rin ba akong isang katulong lamang? Kung hindi ka katulong, ano ka? Hinahangad kita, hindi pa ba sapat iyon para sa'yo? Tama na ang usapan. Bukas ng gabi, tandaan mong maghain ng tsaan ng maaga. Miss ko na ang iyong amoy. Okiko. Miyaki, bakit ka narito? Okiko. Gutom na gutom ako at nilalamig. Maaari mo ba akong bigyan ng makakain? O kaya, tutulungan kitang lumusot sa silid-tulugan ng mga alila. May pampainit doon. Tapos kukuha ako ng kaunting pagkain. Para sa iyo ha. Pero, paano kung may makakita sa akin? Magsusuot ka ng uniforme ng katulong. Miyaki, pasensya ka na. Kung dahil sa akin ay natanggal ka sa trabaho. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Maaga o huli, kailangan ko ring umalis dito. Kailangan mo pa ring panatilihin ang 1-0 gintong pinggan, hindi ba? Tuwing umaga, binibilang ko ang 1-0 pinggan. Ang mga pinggan matapos gamitin ay nakalagay pa rin sa aparador tulad noong nandito ka pa. Kung abala ka, sige na, baka may maghanap pa sa iyo at maging problema pa. Kukuha ako ng karagdagang pagkain para sa iyo. Miyaki, saan kaya siya nagpunta? Siguro natakot siyang may makakita, kaya umalis na siya. Hindi man lang ako nakapagpaalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ha? Bakit 9 lang ang plato? Nasaan na ang isa? Baka nahulog. Hindi. Kung nahulog, nabasag na sana. Patay. Nawawala ang isang plato. Sana mahanap ko agad. Magnanakaw. Pumasok ka at humingi ng tawad sa Panginoon. Panginoon, ano po ang kasalanan ko? Okiko, saan mo itinago ang ika-negatibo 1-0 pinggan? Ang pinggan na yon ay 100 beses na mas mahalaga kaysa sayo. Panginoon, hindi ko po magagawa ang ganoong kalaking krimen. Ngayon po may nawawalang isang pinggan. Hinahanap ko pa po. Sayang ang tiwala ko sayo. Mga bantay, ikulong siya sa piitan. Pahirapan siya hanggang sa umamin kung saan niya itinago. Panginoon, alam niyo po ang nararamdaman ko para sa inyo. Paano ko po magagawang nakawin ang isang bagay na mahalaga sa inyo? Ano? Natagpuan ni Shogo ang pinagtataguan ng plato sa labas ng kastilyo. Ipasok siya rito. Totoo po, ipinuslit ni Okiko ang plato palabas.
Salamat sa pag-alam ni Miyaki at pag-uulat nito nakabalik ako rito para kunin ang kayamanan para sa inyo. Maling-mali ang pagkakatiwala ko kay Okiko. Traitor pala siya. Opo. Sino ang mag-akala na sa likod ng ganoong kagandang hitsura ay nagtatago ng isang sakim at tusong puso? Maging ako ay nabigla nang bitagin niya ako at utusan akong hanapin ang nawawalang kayamanan ng Panginoon para lang pagbintangan na nagnakaw ng kayamanan ng Panginoon. Hindi ko rin inaasahan. Mukha siyang maganda at mabait. Kawawa naman ako. Lagi akong tapat sa Panginoon. Ngunit dahil lamang sa tuso na alilang babae, ay pinaghihinalaan na ako ng Panginoon. Sige na, hindi na kailangang umiyak. Naiintindihan na kita. Salamat po, Panginoon. Kaya ngayon, ayaw pa rin niyang umamin sa kasalanan niya, tama? Mahal na Panginoon, sanay na po akong humawak ng mga ganitong bagay sa kastilyo. Maliit na bagay lang po ito. Kung papayagan po ninyo. Gawin mo ang dati mong ginagawa. Ano, pinahirapan, hanggang sa bingit ng kamatayan, ngunit hindi pa rin umaamin kung bakit ninakaw ang plato. Shogu, bakit ganoon? Sa oras na ito, narito ka. Sa lugar na ito. Bakit ang plato na iyon ay nasa kamay niya? Bakit kamo? Dapat akong magpasalamat sa iyo sa pagpapasok muli kay Miyaki sa kastilyo. Miyaki, siya ba ang kumuha ng plato para pagbintangan ako? Okiko, sa tingin mo ba ay itinuturing ka pa rin ni Miyaki na kaibigan tulad ng dati? Ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala ng trabaho. At ikaw din ang nagturo kung bakit nabigo ang aking plano. Kailangan din niya ako. Kung ako'y bumagsak, ganoon din siya. Nakipagkita ako kay Miyaki at siya ay determinado na maghiganti sa iyo kasama ko. Panginoon, naniniwala rin ba ang Panginoon sa iyo? Basta't mahuli ko ang magnanakaw ng plato, papayagan ako ng Panginoon na usigin ang tamang tao sa tamang kasalanan. Ang Panginoon, itinuturing ka lang niyang isang masayang libangan. Sa oras na nakawin mo ang isang mahalagang bagay sa Kanya, wala na siyang pakialam sa iyo. Tandaan mo, ang ikalimang alituntunin. Kung sino man ang magnakaw ng kahit anong bagay sa loob ng kastilyo, mamamatay. Kayo, ano ang gagawin ninyo sa akin? Nag-utos si Shogu. Ayon sa ikalimang alituntunin, dapat kang mamatay. Si Okiko ay lumalaban sa kawalan ng pag-asa. Ngunit, tapos na ang lahat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang boses na ito ay kay Okiko. Nandito pa rin ba siya? 6, 7, 8, 9, 10. Ilhay 10 plato. Yan do aking 10 plato. Wala akong kasalanan. Panginoong Takashi. Ang paulit-ulit na pagtatanong tuwing gabi ay tuluyang nagpahina sa Panginoon ng Kastilyo. Hindi nagtagal, nalaman niyang walang sala si Okiko. Ang kanyang angkan ay kinailangang magsagawa ng panalangin para sa kaluluwa ng dalaga. Ang kwento tungkol sa multo ni Okiko ay sumasalamin sa katotohanan noong panahon ng feudalismo, kung kailan ang buhay ng isang alila ay mas mababa pa kaysa sa isang walang buhay na bagay.
Ito ay isang pelikula na batay sa isang kwentong bayan sa sikat na Himeji Castle, Japan. Ang minumultong balon ay pinangalan ang Okiko's Well at ang kwento ng naaping katulong ay napakapopular sa kulturang Hapons na isinalin sa maraming dula at lumabas sa maraming bersyon ng mga pinta ng mga pintor. Sinasabi pa, Nana, ito ang naging inspirasyon para sa sikat na nobelang panginginig at pelikula na The Ring. Sa Himeji Castle hanggang ngayon, marami pa ring nakakarinig ng mga sigaw ni Okiko sa madaling araw mula sa sira-sirang balon. Salamat sa panonood ng video ngayong araw. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na kawili-wiling video. May ideya o suggestion ka? Mag-iwan lang ng comment sa ibaba. Lagi kaming nakikinig sa inyong feedback. Kita-kits sa mga susunod na video. Magandang araw. Paalam.